Mga ka-goat farming, tinanong ako ng isang kagaya nating nag-aalaga ng kambing kung yun daw bang babaeng kambing nakakapanganak lang ay pwede na raw bang purgahin. Kung oo, kailan? So sasagutin ko yan base sa cultural management ni Alpha Adventure Farms. Pinapauna ko na ang bawat farm na organisado ay may sari-sariling health program para sa kanilang mga alagang hayop. So may possibility ng aking health program ay may katulad sa iba or may pagkakatulad kung hindi man eksaktong ganun na ganun, at mayroon ring chance na may pagkakaiba ito sa health program ng ibang nagkakambing. Dito sa mga alaga kong kambing, pinupurga ko ang mga bagong panganak na kambing a day after silang manganak. So yung unang araw, yung mismong araw kung kailan sila nanganganak ay palilipasin ko muna yon. Kasi yung araw na yon ay stressed sila dahil doon sa parturition or panganganak nila, no? Kahit tao din naman. So palipasin muna natin ng 24 oras, kinabukasan doon ko sila pupurgahin. Now, doon sa mga iba, baka may follow up comment kayo kaagad sa video na to, baka itatanong ninyo na, or baka sabihin ninyo na bakit nagmamadaling purgahin, bakit kailangan magmadali, hindi ba yan pinupurga doon sa 5 buwan na buntis siya. Sa ibang farm nagpupurga sila ng mga buntis. Sa akin, sa Alpha Adventure Farms at sa mga sub farms ko, dinidiscourage ko yung pagpupurga sa mga buntis na kambing na. And because of that, 5 buwan silang hindi napupurga, kaya may sense of urgency ang pagde-deworm after manganak ng mga kambing ni Alpha Adventure Farms. Ano ba ang dahilan, scientific reason, bakit hindi ko ine-encourage ang pagpupurga sa loob ng 5 buwan na gestation period or pagbubuntis ng isang kambing? Dahil lahat ng pamurga man yan sa manok or pamurga sa kambing, ay mayroong sulfonamides, sulfa drugs. Ano ba yung drug na to? Ito ay isang chemical na ayon sa pag-aaral, hindi ayon lang sa pinauso ha, ayon sa pag-aaral, ay may probability na i-trigger niya yung congenital defects. Sa kambing, dyan nangyayari yung parrot mouth, no? Yung nauuna yung lower lip kaysa sa upper lip, or vice versa, nauuna yung upper lip kaysa sa lower lip. Ano pa yung iba, tupi ang tenga, may mga extra teats yung kanyang mammary glands, ano pa, yung mga ganong congenital defects. So para maiwasan yon, yung ganong probability, kaysa sa magbaka sakali pa ako, para maiwasan yon, hindi na ako nagpupurga ng mga buntis na. In fact, no, at least 2 weeks, no, at least 2 weeks bago ko siya pasampahan, bago dumating yung kanyang estrus cycle, dahil inoobserbahan ng mga yan at saka kinakalendaryo yung kanilang estrus bago siya pasampahan ay dinideworm na, pinapadeworm ko na mga yan, no? So para yun ang pinakahuli niyang pagde-deworm bago matapos yung 5 buwan na gestation period. So ganun ang deworming program ko sa Alpha Adventure Farms, ha. So paano naman ang pagpupurga? Kailangan timbangin natin ang goat. Hindi natin pwedeng tansyahin yan. Hindi po pwedeng sabihin natin na
5 months ago ganito timbang niyan. So doon na lang ako magbe-base. Hindi po pwede. Sa tuwing magpupurga tayo, dapat panibagong timbang. Kung wala kayong weighing scale na pwedeng timbangin ang kambing ninyo, pwede kayong gumamit ng medida. Meron na akong video dyan sa YouTube channel kung paano nyo i-estimate ang timbang ng kambing gamit lang ang medida. So panoorin nyo yun kung hindi nyo pa napapanood. Now, base dun sa kanyang timbang, dun depende yung kung ilang cc or kung ilang ml yung dewormer na ipapainom nyo. Doon kayo magbe-base. Now, after nyang mapurga, sabay-sabay na yon. I-injectan ko na siya ng iron, i-injectan ko na siya ng B-complex, tapos kinabukasan i-injectan na siya ng DCM at saka ng ADE. So naka program din ang mga yan, nasa tamang pagkakasunod-sunod para yung mga tauhan din ay nakakabisa nila na ito yung mga gagawin natin yan, may kakapanganak na kambing, para meron din silang meron silang pattern na natatandaan na kung saan doon sila nasasanay. Kasi mahirap yung wala kang programang ini-implement sa farm mo. Yung kung ano na lang mapagtripan mong gawin, yun ang gagawin. Mahirap ang ganun. Kapag kayo nang ipinauso mo at hindi lang ikaw nagtatrabaho sa farm, may mga tauhan ka, yun din ang re-register sa isip nila na itong si boss kahit ano na lang pwede sa kanya, gawin din rin natin yun, kahit ano na lang. Yung mga bagong panganak ngayon, vitamins natin sa mga susunod, pag tinamad tayo, wag na. Total si boss ganun din naman walang pattern ng mga kilos niya. So mahirap ang ganun. Kailangan tayong mga may-ari, tayo ang pasimuno sa isang organized na mga pinaggagawa sa farm mismo. So ang sagot dun sa tanong ay yes, pwedeng purgahin ang bagong panganak na inahing kambing, pero as far as my cultural management is concerned, nagpapalipas muna ako ng isang araw. So kinabukasan, after niyang manganak, doon siya pupurgahin. Ngayon, meron akong warning dyan. Kung binabalak ninyong inumin pang tao yung gatas ng inahin na pupurgahin ninyo, FYI, mapupunta yun sa gatas, yung chemical na yun. So kailangan yung mamili. Ito bang pupurgahin ko, igagatasan ko na i-consume ng tao? Kung oo, huwag kang magpurga. Kung hindi naman kakainin ng tao yan, pwede mo siyang purgahin. Ayos lang kung yung anak niya ang makainom ng gatas niya na may chemical na ng dewormer, para na-develop naman yung gamot para sa ruminant, para sa kambing. So ayos yun, ayos lang yun. So yun klinaro ko yun, kasi baka mamaya purgahin ninyo tsaka inumin ng gatas. So kung gusto nyong matutunan yung kabuuan ng aking cultural management sa pag-aalaga ng kambing, mag-register na kayo dun sa aking online goat farming seminar. Video yon, pre-recorded na, papanoorin na lang ninyo pagkabayad, pagka-register. Hindi nyo kailangan maghintay ng isang schedule kung kailan ang seminar. Recorded na. Ayan, mas maganda na yung ganon kaysa dun sa kayo mismo aaralin nyo from scratch ang lahat-lahat. Sa akin inaral ko na, inexperience ko na, tsaka ako na lang binidyo. Magmula sa bata ang kambing hanggang sa lumaki siya at siya na mismo ang mga anak or maglahi. Nandun na yung 360-degree life cycle ng kambing. Doon yun na matututunan. Okay, so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.